Ito po yung pababasa natin kay Tatay Ogos. Tatay Ogos, basahin mo sa Exodo. Exodus. Opo, sa lumang tipan yun ha. Basahin nyo po yung talatang, sige, isa-isahin ko, medyo mahaba to. Magtsaga-tsaga lang tayo. Kasi dito nating titignan yung aklat ng langit. Kasi yung binasa natin kanina, yung tungkol kay Jesus, is about sa New Testament. Baka akala ng tao, sa New Testament lang, yung aklat ng buhay, na binabanggit ng ating Panginoong Yesus dun sa San Lucas chapter 10 na nang isinugo niya yung 72 na katao, pinagsama-sama silang dala-dalawa, sila ay isinugo sa isang misyon sa mga hasong gubat. Yung asong gubat, yung mga tao po yan. Ibig sabihin, aso. Alam mo, anong alam ng aso? Matulog, kumain, tumae. Ganun lang. Okay? At nag-report sila sa Panginoong Yesus na masayang masaya sila. Mission accomplished, ika nga. Ngayon, meron sinabi si Jesus dito sa Lucas chapter 10 verse 20, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. So, success sila sa kanilang mission field at napasuko ang mga demonyo ni Satanas. Pero sabi ni Jesus, huwag niyong ikagalak yun dahil sumuko sa inyo mga demonyo ni Satanas. Ikagalak ninyo na yung pangalan ninyo nakatala sa langit. Amen. Ngayon, tingnan natin sa Old Testament. Tayo go sa Exodo 32. 32. Dito na lang natin simulan sa 25. Yan, simulan na lang po natin sa 25. Exodo 32, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tayo, Gos. 10 talata po yan, Dito naman natin titignan yung sinasabing aklat, yung nakatala yung pangalan sa aklat ng buhay na sinasabi ni Jesus dito sa San Lucas chapter 10 verse 20. Yung kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. 35. Yan. 34, 35. Yan. Exodo chapter 32, 25 hanggang 35. Bali 10 ano po yan, 10 talata, Tatay Ogos. Babasahin po. Sige, tayo boss, basa. Nakita ni Moses na nagkagulo ng mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron nang sumamba sa Diyos-Diyosan at naging katakatawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw, lumapit sa akin ang lahat na nasa panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin niyo ang iyong mga kabak, galugarin niyo ang buong kampon at patayin na lahat ng iyong makita, maging kapatid, kaibigan o dinuman. Sinunod ang mga Levita ang utos ni Moses at may 3,000 katao nang namatay nila ng araw na yon.
Sinabi ni Moses, ngayon, nilalaan nyo ang iyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkamatay nyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin nyo ngayon ang kanyang pagpapala. Kinabukasan, sinabi ni Moses sa mga tao, napakalaki ang nagawa niyong kasalanan. Akit ako ngayon sa bundok at manalangin kay Yahweh. Pagkasakaling mahingi ko kayo ng tawad. Umakyat nga sa bundok si Moses at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaki pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan ginto. Ipinag-uusap ko po patawarin ninyo sila. Kung hindi nyo sila mapapatawad, burahin niya na rin nyo yung aklat ng aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin at siya kong buburahin sa aklat, aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinasabi ko sa iyo at patubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ng araw ay parusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ipinadalhan ni Yahweh ang sakit ng mga tao sapagkat pinagawa nila ang guya ni Aaron. Ayan, ano po. May aklat po sa langit. Itong mga taong tinutukoy dito sa panahon ni Moises, ito po yung pinalaya sa Egypt. Na habang nasa disyerto po sila, dahil nagtagal po si Moises doon sa bundok, ang sabi ng tao kay Moises, kay Aaron, igawa mo kaming Diyos na mangunguna sa amin. Kaya ang ginawa naman ni Aaron, tanggalin nyo mga ginto ang inyong pilak. Ipunin lahat dito, sabi niya. Gumawa po sila ng guyang ginto. Yung guyang ginto po, yun na sinamba nila. Na tinatawag nilang Diyos nila. Doon po nagalit ang Diyos. Kaya may pinatay na mga tao. Yung pinatay, yung lumaban. Kaya sinasabi ng kasulatan na kaya si Moises ay umingi ng panalangin sa Diyos upang patawarin sila sa kanilang kasalanan. Ngayon, sabi ni Moises, kung hindi mo sila patatawarin, tanggalin mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Kita nyo po, sa panahon ni Moises pa lang, meron na pong aklat ng buhay, kaibigan. Isipin nyo, sa dami ng mga taong sakop ni Moises noon, kung hindi sila patatawarin ng Diyos, anong iniling ni Moises? Ito, napakaliwanag po. Oh. Kung hindi ninyo sila mapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Yung sa Lucas chapter 10, nang utusan ni Jesus yung mga disipulo, anong sabi niya sa kanila? Tatay Hugos, basahin mong muli, ano? Yun lang naman, Lucas chapter 10, 17, 18, 19, hanggang 20. Yung binasa mo kanina. Para makita po natin, kung sa lumang tipan meron ng aklat ng buhay, maging sa bagong tipan ay meron din pong aklat ng buhay na tinutukoy ang Biblia. Ano po? Isipin nyo po. Sa Lahat ng ginawa natin, lahat yan nakatala po sa langit. Okay, basahin mo Tatay Hugos. mula sa 17 hanggang Oh, sige. 20. Ibasa nyo. Masaya
Umalik ang 72. Inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napasunod namin dahil sa kapangyarihan yung pangalan. Sinabi sa kanila ng Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magkalat kayo, hindi dahil sa pagsunod niyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa katalaga sa langit ay iyong mga pangalan. Amen. Meron pong talahan, langit, aklat. Alam nyo dito, pag pinanganak ka, parehistro ka sa City Hall. Kung saan City Hall, may talahan po ron. Ano man ang property mo, parehistro mo, may talahan doon. Mga libro po yun. Pero yung libro sa langit, naiiba po yun. Sino yung itinatala sa langit? Natural, yung masunurin sa Diyos. Alam nyo, sa buhay natin ito, dalawa lang ang gagawin ng tao. Sumunod ka o susuway ka. Yun lang. Yun lang po. Tingnan ninyo Maiksing talata lang po ito. Pero napaka. Ito, babasahin na lang ni Tatay Ogos. Baka akala nyo po nagbibiro ang salita ng Diyos. Hindi. Tatay Ogos, basahin mo yung 1:3:36. Yan lang po. Tignan po ninyo dito. Pakinggan ninyo dito. Yung nakatala dito. 36. Opo. 1, 3. O sige, tayo Gos, basa. Ang sinumampalataya, anak na may buhay na walang hanggang. Ngunit ang hindi sumusunod ng anak ay hindi makakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ng puso. Ayan po yung sinasabi ko kanina. Pagsunod o pagsuway. Yung susunod, yun po ang itatala ang pangalan sa langit. Yung Palataya. 72 na inutusan ni Yesus, sumunod sila. Wala pong nakalagay na tumutol sila. Kahit ng kanilang mission field ay mga taong asong gubat. Kagaya ng taong asong gubat. Lalapain ka no, kaibigan. Hindi sila natakot. Sapagkat binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. At nagtagumpay nga sila. Pati ang mga demonyo ni Satanas nagsisilayasan sa pangalan ni Yesus. Oh. Anong sabi? Ang itatala sa langit yung susunod. Pero yung susuway, meron din silang listahan. Huwag kayong mag-alala. Meron din listahan naman yung susuway. Sa langit din. Pero tignan ninyo kung ano totoo nakalagay doon. Sige, Tatay Ogos, sa Apokalipsis, tignan po natin yung talaan sa langit. Talaan sa langit ito. Pero tandaan nyo, dalawa ang destinasyon po ng mga libro ng nasa langit. Isa pa. Okay, basahin na lang natin. Basahin pala ni Tatay Ogos. Kahayag na po. Dito sa libro ng pahayag,
Ganito ang nakalagay. Dito po sa Pahayag chapter 20, verse 11, 12, 13, 14, 15. Yan, tatayogos hanggang 15 lang po ano. Dito po malalaman natin saan patungo yung mga nakatala sa langit. Isipin nyo nakatala yung pangalan po. Wala pa, hindi pa sinasabi kung saan sila patungo. Oh, sabi ni Moises, tanggalin mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Doon sa chapter 10 ng Lucas, nakatala sa langit, sabi ni Jesus. Pero wala pa naman silang lugar na binabanggit kung saan sila pupunta. Pero dito malalaman na po natin. In the future na po ito. Sa inaharap na buhay. Sa ikalawang buhay. Second life, ika nga. Kung saan sila pupunta yung mga tao. Okay? O tayo, Gos, nakita mo na? Nakita ko na po. 20 kalatang Yan. 11. Sige, basa niyo po. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit ang kanyang harapan at hindi nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng tronong mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Natulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat ng mga aklat. Niluwa ang dagat ang mga patay ay naroon. Niluwa din ng kamatayan at daigdig ang mga patay. Ang mga patay na sa kanila, pinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginagawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ng ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa, ang naapoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa lawa ng apoy. Amen. So dito na natin nalaman kung saan pupunta. Kung saan pupunta yung nakalista. Pag hindi ka sa aklat ng buhay, sa kabila kang aklat. Yung hindi nakatala sa aklat ng buhay, sa impyerno po yun. Yun po ang final destination ng tao, impyerno. Eternal life. Wala na po susunod doon. Pag napunta po kayo sa impyerno, kahit anong gawin pandasal, kung meron pa magdadasal, wala nang kwenta lahat yun. Kasi dito wala nang magdadasal. Kasi yung langit at lupa, wala na. Ang natira, yung luklukan ng Diyos sa totoong langit, doon sa itaas. The entire universe po. Lahat yan mawawala yung nakikita nyong planeta. Lahat ng nakikita ng mata nyo. Lahat yan mawawala na po yan. Yung final judgment dun na po. Yun po yung langit. Pero, nakailera yung tao. Isang pila, isang pila. Dalawang pila lang. Yung isang pila sa masunurin. Yung isang pila sa mga pasaway. Nakita nyo na? May aklat. Kaya dapat matakot tayong lahat. Ang akala nyo po ba? Yung ginawa nyong lihim dito,
Kung dito natakasan ninyo, nakuha nyong namatay na hindi na-resolve yan. Akala nyo ba makakaligtas kayo sa langit? Kung kaya nyo pong takasan ng hustisya rito, pagdating sa langit, tandaan mo kaibigan, walang takas ang sino man sa atin. Mananagot at mananagot po tayo sa harapan ng korte ni Jesus. Kaya hanggat buhay po tayo ngayon, ano lang ang dapat nating gawin kaibigan? Isuko na ang buhay natin kay Jesus. Sapagkat si Jesus po ang magsasabi kung saan ka pupunta pagdating ng takdang panguusga sa ating mga ginawa. Ala po tayong yung sabi nila magdasal. Anong dasal-dasal? Sino nagturong magdasal ka sa mga patay? Pagdasal mo yung patay. Si Jesus po walang tinurong ganyan. Kaya huwag kayong maniwala sa mga nagtuturo. Padasal dito, padasal doon. Wala yan. Yung iba sabi nila, ang gusto kong padasal, special. Para merong carpet na kulay pula. Alam niyo po, wala nang ganyanan. Huwag na po tayong maglokohan. Tumayo po tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus, ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung si Kibuloy, alam nyo ba yon? Nung araw ang sabi niya, hindi kayo makakapunta sa kingdom kundi kayo dadahan sa akin. Loko-loko yun eh. Yan ngayon nakakulong sa Pasig. Umiimas na malamig na bakal. Kundi ba naman, wag na natin ano yan, baka sisikat pa. Basta tandaan nyo po. Ngayon kung pero marami na auto yun. Ay, sila maniwala eh. No, marami na auto yun. Pero wala tayong magagawa. Ayun na, inusugahan na po siya ng Diyos. Hindi naman natin gustong mangyari sa kanya. Eh dahil sa lagang sandamak baka nang ginawa niyang karumal-dumal. Kaya siguro, ayan, binigyan na ng nararapat para sa kanya ng Diyos. Panginoon, Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa liwanag ng turo mo sa amin na ang aming mga pangalan pala tinatala sa aklat sa doon sa langit. Masama man o mabuti, lahat ay nakatala sa langit at parurusahan mo pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Awit po tayo ng Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ay Siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa ang siyang siyang nagdulot ng sa ating buhay, nagintong aral at pag-asa. Pag-ibig siyang gulo natin, di mapapawi Kailan pa man sa puso sa diwa. diwa, Tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, mahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan at magtulungan. At kung tayo'y bigo,
ay Huwag huwag limutin, na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay ay pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, at pinagtagumpay mo po ang iyong salita. Sa pagkakataon na ito, i-bless mo po ang bawat isa na kasama dito, ang pamilya ni Tatay Yogos at Nanay Claring. Pagpalain mo po, kahit mga bata po, pagpalain mo po sila. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Hindi po namin ginawa ito para sa ano paman. Ginawa po namin ito upang ang Diyos ay malwalhati. Gumagamit po tayo ng Biblia, hindi po tayo gumagawa ng sariling kwento. Lahat ng binasa po ni Tatay Yogos, kung meron po kayong Biblia, pwede nyo po sundin. Opo, pwede nyo sundan at basahin nyo po para mapatunayan ninyo yung binasa. No, sana po meron kayong natutunan. Like and share. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Paradise Site, Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.